Breaking news na breaking news mga kababayan. Nako po, Senador Marcoleta, binanatan si Boying Rimulya. Attorney Topacio, sabi niya patay na tayong lahat sapagkat for the first time, magkakaroon ng ombudsman na politiko. Grabe ito mga kababayan. Bakit kaya nasabi ni Attorney Topacio ito? At bakit binira ni Marcoleta si Boying? Nakakatakot ito mga kababayan, kaya panoorin nyo. Huwag kayong magugulat po. Breaking na breaking news po ito. Hindi pa po ito na ilalabas sa anumang mga social media. Dito lang po sa balita na ito, makikita nyo po ang pasabog na ito. Patay na tayong lahat. Sapagkat for the first time, magkakaroon ng ombudsman na politiko. Magkakaroon ng ombudsman na siya ay naging gabinete ng isang pangulo. Ang kanyang mga kamag-anak ay nakapwesto pa. Ang kanyang mga kapartido ay nakapwesto pa. Wala pong nangyari yan sa kasaysayan ng Office of the Ombudsman na politiko. Ang usually nilalagay dyan, mga retired justice, mga career officials katulad ni Desierto, maayos po yung mga nilagay dyan. Ngayon lang po, makakandaloko-loko po. Masisira yung independence ng ombudsman. How can you have an independent ombudsman kung ngayon pa lang, ini-influensyahan na ng palasyo yung acting ombudsman para i-clear yung paborito niya, yung pinapabori niyang kandidato. So wala na pong independence yan. You can forget about the ombudsman. For 7 years, kamoting kahoy na may ulalo yung ombudsman natin. Sinasabi ko po sa inyo. Nako, mga kababayan, kamoting kahoy na ang mangyayari sa atin. Patay gutom na tayo. Grabe mga balita ito, mga kababayan. Nagugulo na talagang Pilipinas. Pinaghaharian ng mga buhaya. Itong sinabi ni Marcoleta. Grabing pasabog ito. Huwag kayong ma-high blood dito. Meron akong napanood na video, no, na pinapaliwanag po ni former Justice Ascuna yung maaari na maging maaari na citizen legal action against dito sa mga mapapatunayan nga na nagkamal sa pondo ng bayan at particularly ito mga kongresista at mga mambabata. Sabi ni Justice Ascuna, if your assets are more than your lawful income, say goodbye to switching prescriptions. This smart zoom reading glass adjusts automatically to your vision. Nako po mga kababayan, nakakagimbal pala ito. Then the excess, yung excess na assets could be sequestered by the public. Sir, bilang po abogado, anong masasabi nyo dito? Tama po yun. Talaga pong may presumption na kapag ang iyong yaman ay talagang labis-labis sa iyong legitimate income, there is a presumption that that is ill-gotten. But of course, sa ilalim ng ating saligang batas, ay mayroon pa rin tayong due process. And no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, dadaan pa rin po tayo sa proseso. Yan pong constitutional guarantee na yan ay applicable whether or not ang isang tao ay popular o galit ang mga tao sa kanya o tingin ng majority ng Pilipino ay siya isang kawatan, kailangan pa rin pong bigyan natin ng due process. The Solicitor General, as tribune of the people under the revised administrative code, ay pwede pong magsimula ng forfeiture proceedings na yan on behalf of the Republic. Opo, at sinabi ni former Justice Ascuna na yung burden of proof must be shown, attorney, sa paghahambing, no, yung disparities sa actual o lawful income kumpara po dito sa excessive assets. Ito yung pinapaliwanag niya na baka raw magkaroon dito ng aksyon ang taong bayan. Lalo pa, attorney, napababalita yung mga lavish na lifestyle, yung pagbili ng mga eroplano, yung pagbili ng mga chopper, na ngayon ay nababalita at ngayon lang natin nalalaman, Attorney Ferdy. Actually po, common knowledge na po yan, open secret na po yan, marami nang nakakaalam dyan. Sa mga bahay, hindi lamang dito at saka kundi sa abroad pa. Ano po, lamang ay ang problema po kasi nga, unang-una ang unang-unang ginawa kasi ni Pangulong Marcos nung siya'y naupo,
inabolish, nilansag niya yung Presidential Anti-Corruption Commission. Yan dapat ang pwedeng mag-spearhead o mamuno sa kahit anong effort para makuha itong nakaw na yaman. Kanya lang, tinanggal ni Pangulong Marcos. So wala na pong mabilisang aksyon ang pwedeng asahan ngayon, kundi dadaan po dun sa proseso. Yan mga kababayan, kasalanan pala ni Da Junior itong paglaganap ng korupsyon. Tinanggal niya po yung anti-graft na humahawak po at nag-iimbestiga sa sa korupsyon mga kababayan. Tinanggal pala niya. Di kasalanan pala ni Da Junior. Grabe naman si Da Junior. Dapat naman po may proseso. Hindi ko naman sinasabing tayo ay magkaroon ng mob rule at sumugod tayo doon sa mga bahay ni na Speaker Romualdez o ni Saldico at yun ay kunin natin. O wag naman po, ayaw naman natin ng chaos sapagkat yan po ay labag sa batas at labag din po sa Biblia na tayo ay magkagulo. Order is heaven's first law, sabi sa ating Biblia. So ayaw po natin ng gulo. Ngunit gusto rin natin ng hustisya sa tamang paraan. At ayan po, meron na nga pong mga nakikita tayong mga paghahayag ng sama ng loob, ng galit, ng puot ng ating mga mamamayan. At dyan na po sana mag-umpisa na magkaroon ng hustisya sa ating bansa. Yan mga kababayan, yan po ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Na talagang malupit, ginagawang gatasan ng mga politiko. Matindi po ito mga kababayan. Binabastos nila at talagang lantaran po ang pagnanakaw na ginagawa nila. Kita nyo po, itong flood control na ito. Sibak dito, sibak doon. Wala naman nangyayari, mga kababayan. Walang nahuhuli. Nung panahon ni Tatay Digong, napakarami na mga animal, na mga durugista, na mga buwaya ang siningil dahil po sa ginagawa sa taong bayan. Ngayon po, walang nangyayari. Tas tinanggal pa ito ni Mimi M. Naku po mga kababayan, ito na po mga komento na nanggagalit po ang mga tao. Iisa ang solusyon, tanggalin si Marcos, sabi ni Rosita de los Reyes, galit na galit. Bakit kala ko ba di siya pwede? Wow, dapat hindi siya. Halaka. Ayaw po natin ng gulo, kaso sila ang batas, kaya ipairal natin ang batas ng tao. Galit na galit ang mga tao. Hindi nyo mapapaalis sa peaceful rally at dakdak si Marcos. Kailangan dyan walang katapusang people power, hindi na makikinig sa hustisya at Biblia yan. Gising na kayo. No, 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 no for OBM Boying. Magiging sunod-sunuran lang yan kay BBM. Kung anong gustong akusahan, katulad ni BP Sara, kasi lahat ginawa na lang, lahat impeachment at iba pang akusa kay BP Sara, kaya sisikapin ni BBM ang lahat at gagamitin ng lakas upang maitalaga lang sa Boying, si Boying sa ombudsman. Halaka. We salute Marcoleta. Yan talagang ilalagay ni Marcos para masunod lahat na gusto nila. Kaya nga dapat patalsikin na ang mga bangag na presidente. Galit na galit ng tao. Ay nako mga Pilipino, no choice na kundi mag people power na kayo dyan sa Pinas. Bakit si Rimulya? Wala na talagang batas. Kasi sila ang nasusunod. Hoy BBM, mag-resign ka na. Ikaw nagpahintulot ng nakawan. Kaya ganyan, Diyos ko, sana magkaroon ng justice po ang mga ginagawa ng politiko ng mga ito. Nakakaiyak po talaga mga kababayan. Matindi po talaga ito. Bias sa ombudsman. Rimulya atapang apogi, kapal mukhang uka-uka. Ayan po ang nangyayari mga kababayan. Ito po ang kaganapan sa Pilipinas. Galit na ang tao. Magrarally na po sa September 27.
Milyon ang pupunta. Sana wag magkagulo kasi galit na galit ang taong bayan sa pagnanakaw na ito. Tinanggal lang pero pinatakas. Yun pong sabi ni Juan Flavier 05. Nanonood sa atin si Juan Flavier. Mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Galit na galit ang taong bayan dito. Pinagnakawan nyo. Ginawa nyong patay gutom ang mga Pilipino. Ngayon, kunwari, sisibakin. Pero pinatakas. Tinanggal si Marcoleta para hindi maituro ang mga malalaking isda. Ayaw bigyan ng protection program itong si Diskaya para hindi kumanta. Mga kababayan, yan po ang sinasabi ng mga kababayan natin. Galit na po sila. Opo, ano po ang mga activities na nakahanay po para po sa Citizens Crime Watch sa issue po ng mga korupsyon bilang bantay krimen po kayo, attorney? Kami po, bukas po ay meron po kaming press conference ng alas 10 at nagbigay na nga po kami ng media advisory kung saan po ilalahad po namin kasi meron po kaming mga nangyayari po na kaala-alarma, baka hindi po napapansin ng ating mga taong bayan, natatabunan po nitong flood control yung ginagawa pong maniobra upang ipilit po ng labag sa mga patakaran yung pagiging ombudsman ni Secretary Remulla. Yun pong mga kasong final, alam niyo po, meron pong circular sa ilalim ni dating Ombudsman Samuel Martires na kapag ikaw ay nag-file, automatic po yun, idadakit na yun, twin docket. Isang administrative, isang criminal, at yun po ay ilalagay na sa case management na kanilang sistema na ikaw ay may kaso. Ito po ay hindi ginagawa kay Secretary Remulla. Siya po ay bukod tanging hindi inaplayan ng ganong batas upang siya ay magkaroon ng clearance. At higit pa po roon, may reklamo pa po, anonymous, na hindi napapansin ng ibang media na binabraso ni OIC Dante Vargas ang mga opisyal na nasa ilalim niya sa ombudsman para hindi kilalanin yung mga kasong final ni Mayor Baste at final nitong inyong abang lingkod para magkaroon ng clearance si Secretary Remulla. So ito po ay very, very brazen. Garapala na po itong hindi pa pagpapabaliwala sa mga rules at sa mga batas para lamang paboran si Secretary Remulla. So yan mga kababayan, nako po, ito na naman ang mga palabas ng Itbulaga. Ginagawa nilang tanga ang mga Pilipino. Ilang kaya ang magiging katapusan ng mga buhaya, mga kababayan? Ibang-iba ang administrasyon ni PRRD noon. Payapa ang mga Pilipino. Tahimik. Wala pong ganito na mga nangyayari. Nagkaroon pa ng pandemya noon. Talagang kapayapaan ng mga Pilipino noon. Tahimik ang pamumuhay. Ngayon po, grabing pagnanakaw ang ginawa ng mga ito. May mga private jet, mga politiko, may mga bahay sa ibang bansa. Hay nako mga kababayan, kaya sa September 27, nako, naka-ready na po mga Pilipino. Naka-ready na po ang mga protester na lalaban sa mga corruption na ito. Pinapalangin natin na huwag magkagulo. Huwag po sanang magkasakitan. Huwag sanang magkapisikalan. Kasi nga, galit na mga tao. Dahil po sa nangyayaring ito. Trilyon po ang pinag-uusapan dito. Trilyon ang ninakaw na mga politikong ito. Nung panahon ni PRRD, walang ganito, walang korupsyon. Lumabas lang ang mga buhaya na kala mo patay gutom na mga politikong ito. Nung nagpalit na ng presidente.
Parang mga adik eh. Nung panahon ni PRRD, payapa. Walang mga adik, tahimik. Payapa ang mga tao. Ligtas sa labas ng bahay. Pero ngayon mga kababayan, pati mga pulis, makikita mo sa balita, naku, kanya-kanyang racket. Mga adik, naku, ang dami. Nakakatakot po, mga kababayan, pagpagabi na, nakakatakot pong lumabas sa labas. Kasi nga marami mga loko-loko. Dami rin mga snatcher, magnanakaw. Ang dami mga korap. Dito sa gobyerno natin, tignan nyo, lumabas ang nangyaring korupsyon dahil po dito sa mga interview ng mga diskaya, mga nepo babies, nilantad ang kanilang kayamanan, magarbong pamumuhay, pinapakita mga pera nila. Itong mga DPWH naman, na bulgar na, nagtuturoan, pinatalo ang pera, bilyon-bilyon sa kasino. Yun pala, money laundering pala, kunwari maglalaro, kunwari matatalo, kunwari mananalo, dala-dala ang sako-sakong pera. Di ba mga kababayan? Anong masasabi nyo dito? Kayo ba'y sasama sa September 21 para magtipon-tipon, para isigaw ang ating mga karaingan, ating mga hinanakit sa gobyernong ito? Nakakaiyak po mga kababayan, ngayon lang po history in the Philippines na ginawang nakakatakot na korupsyon, lantaran na ginagago tayo ng mga nasa gobyernong ito. Kunwari sisibakin, papatakasin pala. Sinabotahe si Marcoleta, tinanggal sa Blue Ribbon Committee. Ginawang collateral damage lang si Chis Escudero para may paraan sila para tanggalin si Marcoleta para hindi maituro ang mga malalaking buhaya. Kaya si Diskaya iniipit nila. Ayaw nilang bigyan ng security na isinusulong ni Marcoleta. Kasi ayaw daw kumanta. Kasi nga ayaw niyong bigyan ng seguridad. Ba't si Marcoleta napaamin? Yung sinabi ng mga Diskaya, di nyo pinapaniwalaan. Pero pag yung mga witness, itong si Bryce, sila JP Mendoza, itong sila diretso sa senator, naniniwala kayo. Pero mga congressman, hindi nyo pinapatawag. Halata na bulagaan. Halata na noon time show na may palabas, na may pinapaboran, kinakalinga, merong tinatago, merong pinoprotektahan ng mga ito. Kaya tinanggal si Marcoleta, kaya galit na galit ang tao. Nung si Marcoleta ang nag-iimbestiga, maliwanag na merong patutunguhan ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee, pero tinanggal nila. Kaya ngayon, tingin ng tao, wala na. Bulagaan na ito. Sarswela at guni-guni ang ginagawang investigasyon is a cosmetic show. Yan po ang ating bahagi. Salamat po. Isang like po, isang share at isang subscribe mga kababayan. Ako si The Wonders sa Philippines. Mabuhay po.